Ganitong luto nga ang gawin mo sa manok at siguradong mapapa-extra rice ka. Magtatanghali na nga nito kaya naman lumabas ako ng bahay para tignan kung okay na yung papaya. At ayun, nakita ko nga yung papaya mga besi, pwede na siyang pang tinola. Pero dahil mainit ang panahon, hindi nga tinola ang lulutuin natin. Grabe, ang laki naman ng papaya nito. Sana all. Nagpunta na nga rin ako sa gilid ng bahay namin para manguha nga nitong dahon ng malunggay. Ang ganda-ganda talaga ng view dito sa gilid namin mga besi. Alam niyo ba, nagbabalak nga talaga akong magpagawa ng kusina dyan kay Pungge. Para kasing ang sarap magluto kapag yung overview mo puro green. So ayun na nga, tara na nga sa kusina. Mukhang di nga bibiyahe ang Papa Pungge. Papa Dudut, pinagluto ko nga muna ng breakfast ng Papa Pungge. Bala ko nga kasing mag-grocery mamaya at hihingi nga ako sa kanya ng pandagdag. Siyempre, kape sa tanghaling tapat. Inuna ko nang balatan ang ating papaya. Ang papayang pinagpala. Oh, hops na, baka maraming masaktan. Ay, charis. O heto na nga, ipakilala na natin ang mga sangkap. Bigyan na nga natin ng karangalan ng kalahating kilo ng manok na nabili ko kay Ate Reyna Fe. Gagamit din tayo ng 2 Coco Mama Fresh na nabili ko kay Ate She. Siyempre, hindi pa huhuli ang papayang pinagpala. Malunggay, luya, bawang, sibuyas, patis, ground black pepper, chicken cubes. Ito ay optional lang, kung wala ay pwede naman ang asin. Heto na nga, habang naghahanda nga ako ng lulutuin for lunch ay tinawag nga ako ng Papa Pungge at apakan ko daw ang preno. Nalilito talaga ako, hindi ko matandaan kung alin dyan yung preno. Ay bakit iba na naman yung cambio? Tuwing aakyat ako dito, paiba-iba yung cambio niya. Ba't akala mo ba case ng cellphone, paiba-iba? Nako, wag ka lang magsasakay ng paiba-iba dyan sa harapan at nako. So ayun na nga, nag-check up muna siya ng jeep bago siya bumiyahe at oo, nag-decide na nga siyang bumiyahe for today's video. Nung okay na nga ay dali-dali na akong bumalik ng kusina at nag-start na akong magluto. Nagpainit na nga ako ng mantika at baka mamaya ulo pa ni Pongge ang uminit, hindi pa dagdagan yung pang grocery ko. Inuna ko na nga ang gisahin ng luya. Maya-maya ay isinunod ko na ang sibuyas. Grabe, sa mahal ang sibuyas ngayon kaya magtipid-tipid tayo. Inilagay ko na rin ang bawang. Isuti lang ito ng ilang minuto at maya-maya pwede na nating ilagay ang manok. Sangkutsahin nga lang natin hanggang mag-golden brown ng mga manok natin. Oo natin, hindi ko nga inaangkin. Dito na nga kayo kumain mamaya, basta magdala kayo ng kanin. Nung medyo okay na nga ay naglagay na rin ako ng ground black pepper at isinabay ko na rin ang patis. Dito nga ay masasangkutsahin ko pa siya ng matagal para nga mas lumasa at manuot ang inilagay nating mga sangkap. Huwag ka lang mapagod maghalo para magpantay-pantay ang luto ng mga manok natin. Heto nga at pwede na nating ilagay ang unang Coco Mama Fresh na gawa sa mga piling gata. Huwag na ngang magtampo ang mga hindi napili. Pagkahalo mo nga ay pwede mo na yan takpan. Para hindi nga ako mainip, hering at tinignan ko muna si Papa Pungge. Tapos binalikan ko agad, ayan, hinalo-halo ko muna at pwede na ulit takpan. Dito ay hihintayin nyo nga lang na magmantika ang ating unang gata. Kaya naman ayan, tinakpan ko ulit at nakinig na nga lang ako ng Papa Dudut para hindi ako mainip sa paghihintay. Makalipas nga ang 3 araw. Ay, ba't napakatagal naman nun? Inilagay ko na nga ang papayang pinagpala. Hinalo-halo ko nga lamang at hihintayin pa nga rin natin ulit na matuyo ang ating unang gata. Kaya naman tinakpan ko muna para siguradong hindi makatakas ang ating mga manok. Uhoy, napakabango naman talaga mga besi. Sa wakas nga, ayan na nga, natutuyo at nagmamantika na siya. Kaya naman ilagay na natin ang pangalawang Coco Mama Fresh. Nabibili nga yan sa malalapit na suking tindahan. Kung wala kang stock, 35 pesos lang. Uy, hindi yan sponsored. Halu-haluin nga lamang natin at hintayin din nating matuyo yan. Ay, sorry, my falls. Hindi pala matuyo. Yung ano lang, kumulo. Nung kumukulo na nga, nilagay ko na ang kalahating chicken cubes. Isinabay ko na rin ang mga papaanghang sa ating dish. Mga besi, kung wala nga kayong chicken cubes at kung ayaw nyo maglagay ng chicken cubes, alternative naman ang asin. Halu-haluin nga lang natin at maya-maya ay pwede na yan. Nung malapit na maluto, ayan, ibinuhos ko na ang malunggay na kinuha ko nga sa gilid ng aming bahay. Haluin nga lang natin at mamaya ready na. Haro mga besi, napakabango naman talaga. Kumuha na nga rin po kayo ng kanin at sabayan nyo na kaming kumain. Kita mo yarn, nagmamantika pa. Marami pong salamat Ama sa masarap na ulam. Tara kain po tayo. God bless po sa ating lahat. Bye!